Dahil ito ay inutos ng ating Panginoong Hesus para sa ikapapayapa ng ating puso't isipan. Subukan nyo na magalit ka ng magalit, ewan kung hindi ka tumir. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Pinag-aralan natin ito. Narinig ninyo na sinasabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Yung ba yung nakalagay? Ito yung prinsipyo ng mga Pariseo. Na ang mamahalin lang nila, yung mga tunay nilang kaibigan. Pero pag hindi ka namin kaalyado, hindi ka sa amin, kontra ka sa amin, kapupuutan ka namin. Yun ang nakalagay doon dito sa binasa natin na sinabi ng Panginoong Yesus, ginamitan niya ng reverse psychology. Pero ano ang sabi niya? May 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo, di ba? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. May umaapi ba sa iyo? O hindi ipanalangin mo. Di po ba? Yun yung sinasabi ng kasulatan eh. Ibig sabihin, mahalin yung kaaway, huwag kang gumawa ng ginagawa niya. Huwag kang gumanti. Parang ang sinasabi diyan ay hindi magkaroon ng problema. Kasi kung gaganti ka, alin din sa dalawa yun. Pwede kang makapatay o ikaw ang mapatay. Kaya ipagpasa Diyos mo na lang yung bagay na yan. Hindi tayo naglingkod ng mahabang panahon para lang makipagpatayan. Sa Diyos tayo, hindi tayo sa iba. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Mahirap yan. Paano mo gagawan ng mabuti yung gumagawa sa iyo ng masama? Di ba, yun ang gusto ng tao. Kinuha mo akong masama, di gagawin din kita masama. Hindi ganun sa Kristyanismo. Ginawan mo ako ng masama, gagawin kitang mabuti. Bahala ka sa Diyos. Ang gano'n. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Iniiwasan ng ating Panginoong Yesus na ang mga Kristiyano ay magkaroon ng intensyon na gumanti. Bakit? Kasi pag gumanti ka, mawawala ka sa paglilingkod. Nahata ka na ni Satanas. Pare-pareho na kayong mamamatay tao. Pare-pareho na kayong maiinitin ng ulo. Pare-pareho na kayong masasama. O di nadamay ka rin sa kanila. Bakit? Hindi mo pinakinggan ng Panginoong Yesus eh. Pero kung pinakinggan mo yan, nag-isip ka muna, hindi ka mapapahama. 6:50. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang panalangin ng Panginoon ay isa lamang halimbawa o modelo. Kung papaano tayo mananalangin, pwedeng gayahin. Halimbawa, kagaya kanina, aanuhan mo lang yung content, yung nilalaman. Makikita dito ang mga tamang sangkap ng isang panalangin katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung sinasabi natin kanina. Tingnan niyo po yung nilalaman nito. Hindi na kailangang i-memorize pa o isa-isahin eh. Mga sangkap na nakapaloob sa panalangin na itinuro ni Jesus, Ama namin. Once na binanggit mo yan, ibig sabihin ay pagkilala sa Diyos na sumasakop sa iyo. Pag-aari ka niya. Kaya nga, Ama namin. Diba? Yung sa mga opening natin minsan, dakilang Diyos. Yan. Kaya naman Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Yan. O di, halos kamukha lang din. Pero hindi mo kinopya na yun na talaga. Diba ba? Sambahin ang ngalan mo. Anong ibig sabihin nito? Yung pagtatapat sa Diyos na siya lamang. Sabihin, hindi ka kukuha ng ibang Diyos. Hindi ka maniniwala sa ibang Diyos. Dumating ang kaharian mo. Ito naman yung ang kanyang kalooban sa langit at lupa, pinaghaharian niya yung kanyang mga alagad. Kung tunay na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, mapipigil mo yung katawan na yan. Sa lahat ng kanyang mga gustong gawing kasamaan. Ibigay mo sa amin ang kakanin sa araw-araw. Ano yun? O yung ibibigay, trabaho, kalakasan, pagkakakitaan, hinihiling sa Diyos yan. Ano po? Yung magagandang trabaho, ang trabaho, hindi laging maganda yan kasi nauubos din yan. Kaya kailangan mag-ipon. Hindi ka naman palaging pabata, patanda ka na. Pagka bigla ka na lang nagkaroon ng may masakit dito, hindi na ako makakapagtrabaho. O may ipon ba? Yung mga tanong. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ganon din sa mga nagkasala sa amin. Yun yung binabanggit natin kanina.
kung paano tayo pinatawad ng Diyos, magpatawad ka rin. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin na magalit ng magalit ng magalit. Maiksi lang ang buhay para ilaan mo pa sa mga ganong bagay. Ano na, kaya mo na. Diyos ang bahala. Iligtas mo kami sa masama. Ito yung patnubay sa daan o landas ng buhay. Kada tayo aalis sa bahay, matuto tayo lagi, maging ugali natin yung Panginoon, gabayan niyo po kami po'y pupunta sa ano. Diba? Ang daming disgrasya ngayon, oh. Pinalabas sa balita, katipunan, 25, ano, 4 ang patay. Tinan mo, wala kang kaalam-alam. Di ba? O, ang dami pala, di ba? Nakaganyan ka lang ng motor, sasagasaan ka ng mga truck na walang preno. Antipulo, mababalita lang isang gabi. No, nananahimik ka, hindi ikaw may kasalanan. O, yun yung patnubay na sinasabi po natin. Eh, no? Iligtas mo kami sa masama. Iingatan ka ng Panginoon. Ano? Sa landas ng buhay na ito. Kasi pag ikaw ay useful, gamit na gamit ka sa iglesia, gamit na gamit ka sa paglilingkod, gamit na gamit ka sa mga kapatid, ang Diyos ang bahala sa iyo sa mga araw ng iyong buhay. Ano? Wala kang dapat ikatakot sa bagay na yan. Siya nawa, o amin, ibig sabihin, ito yung pagsang-ayon sa mga bagay na sinabi. Ano yun? Yung halimbawa, mula sa una, amang banal na makapangyarihan sa lahat, bigyan niyo po kami ng kakanin sa araw. Yun. Kaya binabanggit natin yung salitang amin, ibig sabihin, sumasang-ayon po tayo doon sa lahat ng mga binanggit nung nag-lead ng panalangin na mangyayari yon sa atin. So, yan po yun. Nilalaman. Kaya, hindi na kailangan ulit-ulitin. Hindi na kailangan kabisaduhin. Ano ho? Yung content lang, okay na yun. Yun na yung nilalaman nun. Alam na ng Diyos yun. He begins by demonstrating that believers should address God as our Father in heaven. Jesus never intended for people to mindlessly repeat this prayer over and over as some do. Hindi sinabing kabisaduhin. Walang nakalagay doon. Ang sabi kanina, magsidalangin nga kayo katulad nito. Katulad nito. Sabing gano'n, yun laman nito. Hindi ko sinabing kabisaduhin nyo ito. Hindi ba? But when you pray, use not vain repetitions. Ayan o. Yung paulit-ulit. As the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. Kala nila, sa pagsasalita nila ng pagsasalita ng ganon, sa kakukulit at kakakulit nila sa Diyos, bibigay din ng Diyos. Ay, hindi na. Hindi ganon. Bibigay ka rin, Panginoon, kukulitin kita. Hindi. Hindi mo alam, wala nang nagagalit na pala sa inyo ng Diyos. At sa panalangin niyo, huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila. Sabi ng iba kasi kaya daw kailangan ulit-ulitin para marinig ng Diyos. Hindi nga siya bingi. Ano? Hindi bingi ang Diyos. Ito yung talata, 59:1 ito ng Isaiah. Makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Malakas siya. Hindi siya bingi para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Eh ngayon, ba't parang hindi niya marinig? Ang inyong mga kasalanan, yun, ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niyang makinig sa inyong mga dalangin. Merong mga panalangin na hindi dinidinig ang Diyos. Bakit po? Ayun mo yung kasalanan. Wala kang karapatang manalangin sa akin, napakamakasalanan mo. Gano'n. Ano ang dapat? Hear, faith, repent, confess, baptizing. Lumapit ka muna sa Diyos sa mga paraan na ito. Ano ho? Kaya nga, hindi ka makakapanalangin kung napakarumi mo. Bago ka pakinggan ng Diyos sa sasabihin mo na kailangan nagawa mo yung mga bagay na yan. Kasi yung kasalanan ang nagiging malaking dahilan kung ba't ayaw pakinggan ng Diyos yung ibang panalangin. Hindi naman sa iba na mga matagal na sa iglesia na parang sinasabi, nagsasawa naman yung ibang manalangin. Ay hindi po. Mula nung tayo ay bautismuhan, malaman natin itong katotohanan hanggang sa huli, sa Diyos tayo mananalangin. Gawin natin itong habit. Ano po? Upang ang Diyos ay matuwa sa ating mga lingkod niya.